Oh, nasa si Kapitan Tiago. Siya hindi pa dumarating. Teka, paumanhin. Ngunit tutungo muna ako sa kusina. Hay nako, napakaraming tao. Kahit kailan, ay wala talagang kwenta ang mga Indyong iyan. Mahigit 20 taon na akong naninilbihan sa bayan ng San Diego. Ang buhay ko bilang pare ay ganun lang nasubaybayan. Ngunit, nung malistino lamang ako sa ibang lugar, kakaunti lamang ang nakatid sa akin. Mga walang kwenta, walang pasasalamat. Oo po ba yan, Padre? Oo, at isa pa, kung hindi lamang dahil sa mga magagaling na tenyente na yan, ay hindi ako madidistino sa iba. Siya lamang ang bukod-tanging naniniwala na ang taong iyon ay may kasalanan. Abay, hindi nag-iisip. Maski sa pagpapalimig ng masamang tao ay hindi ako kinonsulta. Oo nga ho, Padre. Padre Damaso, magulustili ka dahil nasa ilalim ng bubong ng isang Indio. At hindi ka naman siguro nagkakaroon ng away, hindi ba? May kani-kaning opinyon ng mga tao. Oo nga ho. At sa pagkakaalam ko, sa mga tunay na pangyayari, wala ho kayo ito, Padre Damaso, sa lugar na San Diego noon. Kaya inilibig na ang bangkay nung natakamarang kalataran niyo. Ngunit, hindi pa rin sila nabigay alam. Alam naman nilang ang lalaking iyon ay may atraso sa amin. Hindi man lang nila ginalang ang pangalan ng pura barong. Dahil sa mabait naman siya tao, hindi siya makasalanan ng tao kagaya ng mga pinaparatang ninyo. Mga kapatid, kinalulungkot ko sa pagkasabi sa maselang bagay na ito. Ngunit, Padre Damaso, tanggapin ninyo sa mabuti kayo sa pagalitan ninyo. Napabuti, baka naging daan para mawala ang pananalig ng mga Indyong iyan sa Diyos. Teka, ano ba nangyari rito? Paumanhin sa munting di pagkakaintindihan ito. Tayo na mag-antay ng maliwasay kay Kapitan Tiago. Ano po, Padre? Kaawaan ka ninyo. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa aking munting pagtitipon. Pinatawag ko kayo sapagkat mayroong isang napakasalagang tao na nais kong ipakilala sa inyo. Siya ang anak ni Don Rafael Ibarra sa Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ikinagagalaw ko pong maparito. At ikaw pala ang anak ng titing na si Don Rafael, di ba? Ako nga po, senyor. Sana mapunta sa iyo ang kasihang ipinagkait sa tayo. Sana nga po, tinyente. Matanong ko lang po, hindi ba kayo si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama? Matalik na kaibigan ng iyong ama? Hindi kaya nagkakamali ka? Kailan may hindi kami naging matalik na kaibigan ng iyong ama? Pumanhin po, Padre Damaso. Handa na ang hapunan! Senyor, tila ata wala ka mga mata. Dapat mo tinapakan, marang niya akong damit. Pangin na, pasensya na po, Don. Sapagat napatitig ako sa mga kulot mong buhok. Ano? Nanginsulto ka ba? Hindi po, senyora. Sadyang napakaganda lamang ng iyong mga buhok. At kung nagsasabi ako nito. Kasunungalingan, nag-aaksaya lamang ako ng oras sa'yo. Ginoong Crisostomo, matapos mo mapag-aralan ang lahat ng bansa sa Europa, anong masasabi mo pinaka-paborito mo dito? Wala akong paborito. Pagkatapos ko mapag-aralan ang lahat tungkol sa kanila, nalaman ko na dapat hindi hinahangaan ang Europa. Wala naman silang kagandahang katangian ang pinakita. Yan lang ba ang natutunan mo? Kahit sino na may matututunan yan nang hindi nagdulustay ng pera. Paumanhin po sa inyo lahat, kailangan mo pong umalis. Ngunit parating na si Maria Clara, hindi ba hintayin? May mga bagay na kailangan mo pang asikasuhin. Paumanhin po. Ginoong iba. Tinyente kayo pala. Ginulat pa ninyo ako. Mag-ingat kasi mo. Sana maging aral sa iyo ang pagkamatay ng iyo. Tila may nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ba ninyo sabihin sa akin? Wala ba kayo nalalaman? Sa pagkakaalam ko, ang iyong amay namatay sa bilangguan. Sa loob ng bilangguan? Baka naman nagkakamali kayo, senyor. Hindi ako pwede magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Ginoong Rafael Ibarra ay pinagbintang ng erehe at pinabastero ni Padre Damaso. Kung namatay ang aking ama sa loob ng bilangguan, maaari ba ninyo sabihin sa akin na buong pangyayari? Noon, may isang kastilang mangmang at masama ang ugali. Naging korektor siya ng buwis. Nang nangongolekta siya ng buwis, siya ay napagkatuwaan ng mga bata. Gusto ko na tayo. Kuya, gusto ko Wait lang. May gagawin lang ako. Sige. Papilagay na po. Ba, baby, babu! Kising bata ka! Baby, bobo! Bilang sila, ba't may namin mga batang yan?
Tia, napakaganda po ng araw ko ngayon. Sapagkat ay bibisitahin ako ng pinakamamahal ko sa buong sandaigdigan, si Crisostomo Ibarra. Totoo yan, Iha. Hindi ko nga po alam kung bakit labis na kabado ako eh. Samantalang, magkababata naman kami. Buti pa noong nasa Bitaryo kami, maaari niya akong bisitahin at hindi ako nanginginig. Maria Clara, nandito na ang iyong iniintay. Ha? Naku po! Crisostomo, mabuti naman at binisita mo ang aking anak. Kung alam mo lang kung gaano kaligaga si Maria Clara ba naghihintay sa'yo, Iho? Nakatuwa naman. Nasaan nga po ba siya? Oo nga, nasan si Maria Clara? Mukhang alam ko na kung nasa ng batang iyon. Sandali lamang, ha? Andito na si Maria Clara. Kamusta ka, Maria Clara? Mabuti naman, Crisostomo. Kay tagal din natin hindi nagkita, no? Matagal ng panahon na talaga nang hindi tayo magtagpo. O sige, magpahangin muna kayo. Kumusta ka, Crisostomo? Mabuti naman ako. Talagang napakasya ko dahil nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Talaga? Bakit naman? Dahil minahal ka ang aking bayan. Sa ibang bansa, hindi ko maiwasan makaramdam ng kalungkutan. Crisostomo, sa Europa ba'y kailanman na hindi ka tumingin sa ibang mga babae? Naaalala pa ba ako? Kahit ikay malayo na sa akin? Oo naman. Kailan may hindi nawala sa aking sipan ang isang magandang dilag na nagdala sa akin sa buong panganib na mamatay ang aking ina. Naaalala pa ba na mamatay ang iyong ina? Oo naman. At may isang babae na kailan may dumali sa aking tabi at nangako sa akin na hindi niya ako iiwan. At naaalala pa rin ba ang paglalaro natin ng siklot, sintak, at suka? At ang mga pagkakataong tayo ay magkakaaway, magkakasundo rin agad. Oo naman. Paminsan ngayon natatawa ko pag naalala ko mga pagkakataong iyon. Ay, alam mo ba, Crisostomo? Sa inaraw-araw na buhay ko sa kumbento ay ikaw lamang naman ang isipan ko. Hindi ako nakikinig sa aking kumpisyon na nagsasabi, ikay kalimutan ko na. Ikaw din na may hiniwalay sa akin kaisipan, Maria Clara. Sa katotohanan na ito, Aba, natatagong po pala iyan. yun ay dahil mahal-mahal kita, Maria Clara. Ako rin naman, Crisostomo. Sa katunayan yun, nagtatago ko pa rito. Pasulat ang aking pamamaalam. Hindi mo maaaring makita ito, sapagkat ito'y sulat ang mamaalam. Basilio! Dahil sa hindi mo na ipatulog ang kampana sa tamang oras, ay pabawasan kita ng 2 reales. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo na ibabalik ang perang ninakaw mo. Naintindihan niyo ba yon? Ngunit, di naman Anak na sinangaling! Umalis ka dyan! Sumama ka sa akin! Kuya! Sumama ka! Kuya! Bitawan mo siya! Huwag ka iwanan, kuya! Kuya! Papalikan kita! Kuya! Naku, sigurado matutuwa ang mga anak ko sa inihon at Willis. Matagal ko na silang hindi nakikita. Nasaan na kaya sila? Bakit hindi pa rin sila nakakauwi? Crispin, Basilio, kayo na ba yan? Uy, Earl! Ay, ikaw pa na yan. Sabi nga dyan, kakain ako. Visit, nakalo na naman sa sabong. Saan ba yung mga anak mo? Ang mga anak natin, hindi ko alam. Siguro ay pauwi na sila ngayon. O siya, tapos na ako. Hindi mo ba antayin ang iyong mga anak? Hindi na. Magtabi mo na lang ako ng piso. Hi. Hindi na ako kakain. Hindi na kasya itong pagkain para sa ulo. Pero teka, bakit hindi pa rin sila nakakauwi? Mahaba-haba din ang kanilang lalakarin, kaya siguradong gutom sila. Inay! Basilio! Inay ko! Basilio, ano nangyari sa'yo? Wala, Pinay. Gutom na po ito. Buenos dias, Padre Damaso. Buenos dias! Buenos dias! Mahal ko. Nagustuhan mo ba kakagawa pinito kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Abay, talaga naman, hindi man lamang ako binati. Abay, tumaas na ang tingin sa kanyang sarili. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang mga sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lang naman kung gaano nagtititi sa kurang yan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mong disente, ngunit kapag ka nakilala mo, may tinatago rin kasamaan.
hindi marunong gumala sa batas ng simbahan. Patawarin mo, Maria Clara. Ngunit ko na ito matitiis pa. Tama lamang na siya ay makulong at parusahan sa loob ng bilangguan at mamatay. Ngunit ko sa bagay sulti ng alaala ng aking ama. Maghunos dili ka iba. Alagad ng Diyos ang iyong kinakalaban. Alagad ng Diyos? Ito ba tinatawag yung alagad ng Diyos? Ang taong ito natin sa aking ama sa kabiguan at dalalan ng kanyang pagkamatay. Ito bang gawain na alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap. Alang-alang man lamang sa akin. Huwag mo saktan si Padre Damaso. Kundi lang kita mahal, Maria Clara, baka dumadalo yung dudugos. Mga Guardia Sibil, Bakit po, sino iyang kumakanta? Siya po ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Susunod po, senyor. Sumama ka sa akin. Hindi ako baliw. Sabi. Senyora, ito na po ang baliw. Pakantayin niyo siya. Ito baliw. Sinabi ng aming amo na umawit ka. Awit na. Awit ka na. Magaling. Mga Guardia Sibil, maaari na kayo mag- Maraming salamat. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Ikaw. At inuutosan kita sumayaw. Sumayaw? Gayahin mo. Sumasayaw ang matandang baliw. Hoy! Hindi ako ang baliw. Ikaw ang baliw. Ako? Ako ang baliw? Ikaw nga. At inuutosan kita sumayaw. Ayoko sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Ano? Ikaw ang baliw. Sabi nga ikaw ang baliw eh. Baliw ka talaga. Konsolasyon! Ano ba ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Tuturuan din Kaya ako ako sa ng baliw babae yan. yan. May sira ka na rin ano? Dugo. Dugo. Basilio. Crispy. Mga Guardia Sibil! Bakit po? Bilisan nyo at gamutin yung babaeng yan! Susunod po. Bukas ay dadalhin natin siya kay Crisostomo Ibarra Susunod po, senyor. o sa bahay niya. Wakan. Baliw lang titi. Pero na baliw. Sino yung kasama mo? Ang totoo niya ay kanina ko pa po siya gustong ipakilala sa inyo, Padre. Siya si Alfonso Renares, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw pala ang inaanak ni Carlicos. Opo, padre. Ako nga po. Anong saya ko't sa wakas ay nakita rin kita iyo. Ganun din po ako. Matagal ko na kayong gusto makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Nang mapapangasawa, madali lang yan. Maghintay ka lamang iyo. Opo, padre. Devoso, tignan mo, ang papangit ng mga tahanan. Pwe! Ang papangit naman ng mga dumadaan. Como? Kadihiste? Kami ba ang pinariringan mo, la bandera? Bakit? Natamaan ka ba? At ano sabi mo? Labandera? Baka gusto mong labhan ko yung kulot mong buhok. Baka naman gusto mong planchain ko pa. O baka naman naiinit ka sa marangiya akong damit? Naiinggit? Oo. Naiinggit ako sa kulot mong mga buhok. Hay, matandang mangkukulam. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. At anong sabi mo? Gusto mo magtuos tayo? Hindi kita uurungan! Pwede ba? Tama na. Tumigil nga kayong dalawa. Para kayong mga bata. Ay, Peres! Pagsabihan mo yung asawa mo, mukha mangkukulam. Hindi ka lang isang Tayo na babae. tuloy, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Kapal na mukha mo pilay na peke manggagamot. Tama. Maaari siguro magsiuwi na lamang tayo. Tiburcio, ba't hindi mo man lamang hinaman ng mayabang na interes na yon? Sa tingin mo, Victorina, sa kalagayan ko to, meron ba ako palalaban sa kanila? At ikaw, Alfonso, binabala kita. Kapag hindi mo sila hinaman ng duel, hindi ka makakasal kay Maria Clara.
at malalaman na lahat ang tunay mong pagkatao. Opo, senyora. Mahal ko. Tinulungan nila sa makatakas. Patawarin mo ako. Hindi ako galit sa'yo. Kailangan ng patawarin mo dahil kailangan ko lumayo sa'yo. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil mas isiguro kung mag-aalala na ang kasama ko kung nalaman mo. Nalaman kong ano. Na ang tunay kong ama, kinasusukan mo si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tandaan, nasaan ka man Crisostomo, ikaw lang yung iibigin ko. Paalam Maria Clara. Sean. Elias, saan ba tayo magtutungo? Sa Mandaluyong po, senyor. Dadalhin ko po kayo doon sa aking pagkakas. At pagkatapos, Sa ibang bayan, senyor, ay makakapamuhay po kayo ng tahimik. Marami po kayong kaibigan sa Espanya na makakatulong upang kayo mapawalang sala. sa ibang bansa, ba't ikaw sumama sa akin at pagtuloy nga tayong bilang magkapatid? Ngunit, senyor, hindi po ako magiging maligaya sa ibang bayan. Basta naisip ko pa kung dito magtiis at mamatay. Senyor, di ba parating? Magtago po kayo gamit ang mga damo. Senyor, marunong po ba kayo mamangka? Oo naman. Gamitin niyo po itong bangka. Ililigaw ko po sila. Pwede naman tayo lumaban, Elias. Ngunit, senyor, wala po tayong sapat na sandata upang sila'y labanan. Ano, senyor? Sagwan, makita na lamang po tayo sa puntod ng aking mundo. Sino ako? May sakit ka na naman ba, anak ko? Tila yata namumutla ka. Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa'yo. Tulungan mo ako sirain ang kasunduan ng aking pakikipag-isang dibdib. Wala na si Crisostomo. Wala nang dahilan para ako'y mag-tiis pa. Kung buhay pa sana siya, mapagtitiisan ko pa ang lahat ng ito. Sa pag-asang ako'y makakaalis sa kalagayan ito. Ngunit, ngayon wala na siya. Wala na din natitira sa akin. Maliban ang pumasok sa kumbento o mamatay na din. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, iha. Ngunit, hindi ko papayagang may kasal ka sa isang taong mga hamak at nanlilibak sa'yo. Kaya't kinamuhian ko sila. Ikaw lamang ang tangi kong kaligayahan, Maria Clara. Kung totoo ang lahat ng inyong sinasabi, hindi niyo hahayaang magpatuloy ang aking kasawian. Ngayon wala na si Crisostomo. Nais kong magmongha. Magmongha? Hindi mo na ba naririnig ang iyong sarili? Hindi ka ipinanganak para ipakasal kay Kristo. Paniwalaan mo kung matututunan mo ring mahalin si Linares. Ang kumbento kong kamatayan! Gawin mo ang gusto mo. Magmongha ka. Huwag ka lamang mamamatay. O Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng nagawa kong kasalanan? Ako na lang ang parusahan nyo, huwag na ang aking anak. Inay, Sino ka? Inay, si Basilio po, ang anak niyo. Basilio? Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Inay, Inay, saan kayo pupunta, Inay? Inay, huwag po kayo matawag sa akin, Inay. Inay! 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 Inay ko! Basilio? Opo, Inay. Ako nga po ito, Inay. Anak ko. Inay! Inay! Bakit niyo ako iniwan, Inay? Inay! Iho, Sino po kayo? ikaw ba ang anak ng babaeng iyan? Ako nga po. Anong balak mong gawin sa iyong ina? Gusto ko po sana siyang ilibing sa sementeryo. Ngunit wala po akong pera. Maaring mauna na ako sa inyo. Pag nangyari yun, pumunta ka sa gubat. At hukayin mong kayamanang ibinuon ko sa puno ng balite. Gamitin mo sa iyong kinabukasan. Intindihan mo ba, iyo? Opo, Ginoo. Mamatay ako. Hindi lamang nasisilayan. Ang pagsikat ng araw. Sa
sa aking bayan.